Bakit nga ba maraming tao ang sobrang sipag pero hirap pa rin umasenso? Araw-araw silang gumigising ng maaga, pagod sa trabaho, stress sa biyahe, halos walang pahinga. Pero pagkatapos ng ilang taon, parang wala pa rin nagbabago. Habang ang iba, unti-unting umaangat sa buhay. Ano nga bang pinagkaiba? Tamad ba ang may hirap? Hindi, dahil maraming may hirap ang mas masipag pa kaysa sa mayayaman. Kaya kung hindi sipag ang problema, ano nga ba? Isa sa pinakamalaking dahilan ay walang direksyon ng maraming tao pagdating sa pera. Kumikita, pero walang plano. Kapag may sweldo, ubos agad. Kapag may bonus, gastos agad. At kapag may emergency, utang agad. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil walang nagturo sa kanila kung paano umawak ng pera. Sa paaralan, tinuruan tayo ng math, science, history, pero bihirang ituro kung paano mag-budget, paano umiwas sa utang, paano mag-ipon, at paano palaguin ang pera. Kaya paglaki natin, maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng matagal, pero walang naiipon. Isa pang dahilan ay sobrang focus ng ibang tao sa pagpapakitang may pera. Kahit wala naman talaga. Latest cellphone, mamahaling gamit, online shopping, kape araw-araw, at kung ano-ano pang hindi kailangan. Habang ang totoong mayayaman, minsan, simple lang mamuhay, tahimik lang, at marunong maghintay. Ang problema kasi sa panahon ngayon, mas madaling magmukhang mayaman kaysa totoong yumaman. At maraming tao nahuhulog sa bitag na yun. Puro forma, puro flex, pero puno naman ang utang. Isa rin sa sumisira sa pag-unlad ng tao ay ang kawalan ng disiplina. Maraming gustong yumaman, pero ayaw magsakripisyo. Gustong umangat, pero tamad mag-aral ng bagong skills. Gustong magkaroon ng magandang future, pero puro aliwang inuuna. Tandaan mo ito, ang kinabukasan mo nakabase sa ginagawa mo araw-araw, hindi sa pangarap lang. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking sweldo agad. Ang kailangan mo ay tamang paghawak ng maliit na pera. Dahil kung hindi mo kayang alagaan ng maliit, mas lalo mong hindi maalagaan ng malaki. May mga tao ring takot magsimula, takot magkamali, takot mabigo. Kaya kahit may opportunity, hindi nila sinusubukan. Pero ang totoo, walang taong nagtagumpay nang hindi dumaan sa pagkakamali. Walang umasenso nang walang risk. At walang yumaman nang puro takot lang. Hindi rin ibig sabihin na kapag mabagal ang progreso mo, wala ka ng pag-asa. Ang tunay na pag-asenso, madalas mabagal. Unti-unti, tahimik, parang pagtatanim, hindi mo agad makikita ang bunga. Pero kapag tinuloy-tuloy mo, darating din ang panahon ng ani. Kaya kung gusto mong umasenso, simulan mo sa maliliit na bagay. Mag-ipon kahit konti, magbawas ng luho, mag-aral tungkol sa pera, magkaroon ng emergency fund, at matutong maghintay bago bumili ng hindi kailangan. Hindi glamorous ang disiplina, pero ito ang isa sa pinakamahalagang susi sa pag-unlad. At higit sa lahat, iwasan mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. May kanya-kanya tayong timeline. May taong maagang umaangat, may taong matagal bago magtagumpay, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang laban mo. Habang buhay ka, may pagkakataon ka pang magbago. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging mayaman agad. Ang importante,
araw-araw kang gumagalaw papunta sa mas magandang buhay. Kahit mabagal, kahit mahirap, kahit walang nakakakita, dahil balang araw, mapapansin mo na lang, malayo na pala ang narating mo. Kung gusto mo ng mas marami pang videos tungkol sa pag-asenso, financial literacy, buhay, disiplina, at mindset, mag-subscribe ka lang at i-comment mo, aangat din ako.